Minsan sa buhay, may mga pagkakataon talagang hindi natin maiiwasang magkamali at gumawa ng pagkakamali. At sa kaso ko, malabo nang maitama ang mga ginawa ko. 16 years old pa lang ako nang magkagusto ako sa asawa ng tita Teresa ko. Sa murang edad, alam ko nang may malalim akong pagtingin sa kanya dahil hindi ito tulad ng ibang kabataan na paghanga lang sa ibang lalaki ang nararamdaman. Sino ba naman kasing hindi magkakagusto sa kanya? Standard siya ng mga kababaihan. Bukod sa makisig na, masipag at maganda pa ang pangangatawan. 28 years old si Tita Teresa, samantalang si Tito ay 1 taon lang ang tanda sa kanya. Elementary teacher si Tita, samantalang si Tito ay isang computer engineer sa isang kilalang kumpanya. Kaya naman nakakaangat talaga sila sa buhay. Jennifer, gusto ka daw ligawan ni Justin. Wala ka ba talagang pagtingin sa kanya? Ang perfect kaya niya. Maraming naghahabol. Sayang naman kung hindi mo papatusin. Panunulusol sa akin ng kaibigan ko. Meron na nga akong ibang gusto, Stacy. Di ba sinabi ko na sa'yo to nung grade 10 pa lang tayo? Sagot ko naman sa kanya. Ano ba yan? Hanggang ngayon patay na patay ka pa rin sa kung sino mang lalaking yun. Ayaw mo namang sabihin kung sino. Umamin ka nga, Jennifer. Tomboy ka ba? Natawa ako sa pagiging prangka niya, ngunit kahit gano'n ay hindi ko pa rin inamin sa kanya. Ang totoo niyan, marami na rin akong binasted na nanligaw sa akin. Dahil kahit anong pilit kong ibaon na lamang ang lihim kong pagtingin kay Tito, hindi ko talaga kaya. Pagka-uwi ko galing school ay dumiretso agad ako ng uwi sa bahay. Kahit na niyayaya akong gumala ng kaibigan ko para maghagilap ng poging lalaki sa mall. Good thing dahil tumanggi ako. Dahil hindi ko inaasahang muling bibisita sila tita sa amin. Tumalon sa tuwa ang puso ko nang makita ang sasakyan nilang mag-asawa sa labas ng aming bahay na nakaparada. Napalunok ako at hindi ko mapigilan ng labis na pagngiti habang kabadong inaayos ang mukha ko. Naglagay ako ng extra lip tint sa labi, nagpabango at inayos ang buhok kong magulo. Bumuga ako ng hangin bago binuksan ang pintuan ng bahay namin. Napatingin sa akin si Mama. Gayon din sila Tita Teresa at si Tito Harold. Malapad ang ngiti sa kanilang mga labi nang masilayan ako. Nandito na pala ang pamangkin mo, ani Mama sa maligalig na tono. Halika Jennifer, bumati ka sa tita at tito mo. Alam kong na-miss mo ang Tita Teresa mo. Dagdag pa ni Mama at tumayo sa kanyang upuan. Bata pa man ako, ay spoiled na ako ng tita ko bago pa man dumating si Tito Harold. Kaya naman masasabi kong close ko talaga siya at nagkakasundo kami sa lahat ng bagay. Nakasanayan ko na rin na simula bata ako ay humahalik na talaga ako sa pisngi ni tita. Kahit pa noong naging magkasintahan sila ni Tito Harold. Kaya naman nang matapos akong humalik at yumakap kay tita, kabado at puno ng antisipasyon akong humalik sa pisngi ni Tito Harold dahil sa halong pagkamis at pangungulila. Matagal din kasi silang hindi nakabisita rito. Kung sa kanila, normal lang nahalikan ko sa pisngi ang asawa ni tita, sa akin ay may ibang kahulugan dahil nga sa may gusto ako rito. Isa pa sa nagustuhan ko kay Tito Harold ay ang pagiging maalaga niya sa sarili at ang pagiging mabango. Kaya hindi ko talaga napipigilan madalas ang sarili kong halikan siya sa magkabilang pisngi. Parang kailan lang nung nagpapakarga ka pa sa akin. Ngayon dalagang-dalaga ka na. At ang ganda-ganda mo pa. Manang-mana ka talaga sa akin. Natutuwang puri ni Tita Teresa sa akin. Mahina akong tumawa at sinulyapan pa ng isang beses si Tito Harold na nakangiting nakatingin din sa akin. May pasalubong sa iyong bagong damit ang tita mo. Tinuro sa akin ni Mama ang mga naka-paper bag na gamit na nakapatong sa isang upuan. Tita, thank you. Maligalig kong sabi at muling yumapos pa sa kanya bago excited na kinuha at pinagbubukas ang mga yon. Siya nga pala, maiba ako. Tere, magdadalawang taon na kayong kasal ni Harold. Wala pa ba kayong balak mag-anak? Naagaw ang atensyon ko ng tanong ni Mama. Ngunit nagkunwari akong busy sa ginagawa ko. Ate, sinusubukan naman namin ni Harold.
Pero yun nga rin ang gusto kong sabihin sa'yo. Nagpa-check up ako sa OB. May PCOS pala ako kaya hirap akong kargahan. Malungkot na balita ni tita. Ganun ba? Kaya pala biglaan din ang paglobo ng katawan mo. Akala ko magaling lang talagang mag-alaga itong asawa mo. Biro ni mama na siyang tinawanan nila. Nako, ate, kung hindi mo rin na itatanong, alagang-alaga ko rin itong kapatid mo, kahit grabe akong sungitan. Tugon naman ni Tito Harold bago malapad ang ngisi. Pansin ko pang pinisil nito ang magkahawak nilang kamay ni tita kaya muli silang nagtawanan. Napalunok na lamang ako at kinimkim ang munting inggit sa dibdib ko. Siya nga pala ate, saan mag-aaral ng kolehiyo si Jennifer? Pag-iiba ni tita ng usapan. Balak niya sa Taguig daw dahil nandun daw ang gusto niyang course. Pumayag rin naman ang papa niya dahil sa pamimilit niya. Sagot ni mama at napapailing na tumingin sa akin. Saktong-sakto pala dahil isang sakayan lang ang university sa bahay namin ni Harold. Kung ganun, doon na lang siya tumira sa amin para hindi na siya magbayad ng apartment. Natutuwa namang imporma ni tita at tinignan ako. Oo nga ate, para makatipid din siya ng pagkain. Kami na ni Tere ang bahala sa kanya. Pagsang-ayon naman ni Tito na lihim kong initian. Wala silang kaalam-alam sa balak kong gawin. Dahil ang totoo niyan, gusto ko lang talagang mapalapit kay Tito kaya sa Taguig ko napili. Gusto kong araw-araw siyang nakikita at hindi sapat ang pagnanakaw ko ng tingin sa kanya sa tuwing bumibisita sila rito. Pagkatapos kong gumraduate ng K-12, excited ko nang iginayak ang mga dadalhin kong gamit para sa paninirahan kila tita. Nagpasabi din kasi sila kay mama na sila na rin mismo ang susundo sa akin para hindi na hassle kung magkukumute pa ako. Jennifer, ano pa bang ginagawa mo sa banyo? Hindi ka pa ba tapos maligo? Halos 1 oras ka na dyan, malapit nang dumating sila tita mo. Paulit-ulit akong kinatok ni mama sa pintuan. Opo, matatapos na. Sigaw ko mula sa loob at binilisan ng pagbibihis. Gusto ko kasing maging presentable at mature tignan sa paningin ni Tito. Kaya kahit humahapdi na ang balat ko sa kakakuskus ng sabon ay deadma lang. Gusto ko kasing makita niyang hindi na ako bata para ituring pa niyang parang isang nakababatang kapatid. Nang matapos ay agad na rin akong lumabas ng banyo. Napansin ni mama ang ayos ko, kaya naman pinasadahan niya ako ng kunot noong tingin. Hindi ba parang masyado naman yatang maikli ang palda mo? Masyado ding makapal yung lipstick mo. Puna ni mama. Ma, natural lang to dahil 18 na ako. Katwiran ko naman na sinang-ayunan na lamang niya. Maya-maya pa ay pareho kaming napatingin ni mama sa labas ng bahay. Nang marinig namin ang busina ng sasakyan nila tita, nagpapahiwatig na nariyan na sila. Nandyan na ang tita mo, lumabas na tayo. Natatarantang wika ni mama. Dala ang mga gamit ay lumabas na kami ni mama para salubungin sila tita. O Harold, nasan si Tere? Nagtatakang tanong ni mama nang makitang si Tito Harold lang ang lumabas ng sasakyan. Kumamot sa batok si Tito bago sinagot si mama. May biglang inasikaso sa school ate, kaya ako na lang ang inutusang manundo kay Jennifer. Hindi ko napigilang matuwa at magpigil ng ngiti dahil sa sinabi niya. Kung gayon ay masusolo ko pala si Tito sa biyahe. At magkakaroon kami ng time na kaming dalawa lang. Ganun ba? O siya, sige, mag-iingat kayo sa biyahe. Jennifer, galingan mo sa pag-aaral. Huwag makulit at magpasaway kila tita mo. Bilin ni mama at niyakap ako bago kami nagpasyang umalis ni Tito. Sa harap ko na piling sumakay, since kaming dalawa lang naman ni Tito ang magkasama. Habang nasa biyahe, panakaw-nakaw ako ng tingin kay Tito, habang siya naman ay seryosong nakatingin sa daan. Kabado ka ba para sa college life? Pag-uumpisa ni Tito Harold ng usapan dahil sa katahimikang namumuo sa loob ng sasakyan. Mukhang katulad ko, ay hindi niya rin alam kung paano ako i-approach. Medyo nai-excite na po ako, pero at the same time, kabado rin. Honest kong sagot habang abot tenga ang ngiti. Tumikhim si Tito
at mabilis na pinasadahan ng tingin ng hita ko. Kung gaano kasi ito kaikli kapag nakatayo ako, ay lalo pa itong umikli ngayong nakaupo na ako. Pasuyo ako, Jennifer. Pakikuha naman sa backseat yung jacket ko. Utos ni Tito Harold na siya ko namang ginawa. Sinigurado ko rin talagang babandera sa kanya ang hita ko at nang makuha ko na ang jacket niya inabot ko sa kanya. Napalunok siya ng mariin, ngunit hindi niya ibinaling ang tingin sa akin. Sa'yo yan, ibalot mo sa hita mo. Masyado kang nagpapakita ng balat, baka mabastos ka sa daan. Wika pa ni Tito. Sa daan ba talaga ang pinupunto niya o dahil nagkaroon ako ng epekto sa kanya? Gusto ko mang kumpirmahin mismo at maging prangka ay hindi ko rin nagawang magsalita. Hanggat maaari, gusto kong unti-untiing kunin ang loob ni Tito Harold para sure akong bibigay siya sa dulo. Nagugutom ka ba? Gusto mo bang dumaan tayo ng drive-thru para umorder ng pagkain? Muli ay tanong ni Tito at sinulyapan ako ng tingin. Siguro, ito rin ang isa kong nagustuhan sa kanya, ang pagiging maalalahanin niya. Sweet din siya kaya nga mahal na mahal siya ni tita. Hindi ito pabayang asawa, hindi katulad ng iba. Sige Tito, magalang kong sagot. Walang masyadong pila ng sasakyan, kaya naman agad kaming naka-order ng pagkain. Habang nasa biyahe, ay una kong nilantakan ng sundae. Hindi ka ba sisikmurain yan, Jennifer? May pangongontrang puna ni Tito, ngunit dinaan ko lamang sa ngiti ang pagsagot. Tumingin siya sa akin, ngunit ilang saglit pa ay natigilan ako sa sunod na ginawa niya. Pinunasan niya lang naman ang labi ko gamit ang daliri niya. At ang mas lalong nagpainit ng pakiramdam ko ay nang sinimot niya pa yung nasa daliri niya. Tito, tawag ko rito. Napansin ko ang pamumutla niya nang marinig ang boses ko. I'm sorry, mukhang hindi ka naging komportable sa ginawa ko. Pasensya ka na Jennifer. Nasanay lang kasi ako na gano'n ang ginagawa ko sa tita mo. Ramdam ko sa pananalita niya ang magkahalong hiya at pagsisisi sa ginawa. Bagamat nakaramdam ng lungkot sa sinabi niya, ay hindi ko pa rin maiwasang bigyan ng kahulugan ng ginawa niya. Okay lang po. Dismayado ko na lang nasagot. Simula ng araw na yon, ay naging pursigido na akong mapalapit ng husto kay Tito. Walang araw na hindi ako nagpapapansin sa kanya. At kahit hindi naman ako gaanong nahihirapan sa academics, sa kanya ako nagpapatutor imbis na kay tita. Wala namang problema kay tita at mukhang hindi naman siya nakakapansin sa palihim kong ginagawa. Ikaw ba Jennifer may boyfriend na o kaya naman may napupusuan? Usisa ni tita. Wala po. Pagde-deny ko at sinundan ng tingin si Tito sa pagpunta niya sa banyo. Pawisan siya at kagagaling lang ng gym. Tama yan, mas magandang unahin ng pag-aaral. Mahirap na ang panahon ngayon. Maraming nagiging single mom dahil sa kapusukan. Pangaral pa ni tita. Sa pagtagal ko sa bahay nilang mag-asawa, pansin ko ang madalas na pag-aaway nila dahil sa kabisihan ni tita at sa hindi pagbibigay pansin sa pangangailangan ni Tito ay nababaliwala siya. Lalo na nang magkaroon ng seminar si tita at 3 araw siyang mawawala sa bahay. Kaya kaming dalawa ni Tito ang naiwan sa bahay. Maaga akong umuwi galing school. Ngunit hindi ko nadatnan si Tito sa kanyang kwarto. Naghintay ako sa kanya hanggang sa dumating siya para lang madatnang lasing na lasing ito. Jennifer, nasan ka? Tawag niya sa pangalan ko, kaya agad ko siyang nilapitan para alalayan. Nandito po ako, Tito. Tugon ko naman. Ngumiti siya nang makita ako at hinawakan ang muka ko. Kabado man at nagulat sa kanyang ginawa, hindi ko pa rin maiwasang matuwa. Dahil sa simpleng galaw niya, ay nabubuhay ang kung ano sa kalooban ko. Nang ma-out of balance kami, ay kapwa kami nahulog sa sofa. Doon na lumakas ang loob kong gawin ang gusto ko simula pa lang nang tumira ako rito. Masuyo ko siyang hinagkan sa labi. Akala ko ay pipigilan niya ako at lalayo siya sa akin. Ngunit nagulat ako nang tumugon siya sa ginawa ko. Para kaming uhaw na uhaw dahil matagal kaming nagpigil ng aming sarili.
At habang busy si Tito na paligayahin ako, palihim kong vinidyo ang ginagawa namin dahil gusto kong magkaroon ng memories sa una kong experience. Dalang-dala ako sa ginagawa namin na tipong napapahiyaw at napapasinghap pa sa ligayang natatamasa ko. Masasabi kong sulit na sulit ang paghihintay ko kay Tito. May mga araw pa nga nun na kapag hindi ko na talaga kayang pigilan ng sarili ko, ay ako na lang mismo ang gumagawa ng paraan para naman maibsan ang init na nararamdaman ko. Siyempre, habang iniisip ko si Tito. Ngunit ngayong may nangyayari na, ginawa ko talaga ang best ko para lang masatisfy siya at hanap-hanapin ako. Aaminin kong masakit nang pumasok na siya, ngunit kalaunan ay nasanay na rin ako. Bigay todo kung bigay todo. Wala na akong pakialam kung bawal man to. Sabi nga nila, masarap ang bawal. At totoo naman, sulit naman ang bawat hugot at baon. Nang gabing yun ay hindi ko inaasahang may mangyayari sa amin. Bagamat lasing siya ay pareho namin yung ginusto at ginugusto. Kahit nang dumating si Tita ay nagpatuloy ang mainit naming ugnayan. Ginagawa namin yun sa tuwing tulog na tulog si Tita. Jennifer, sabihan mo lang ako kapag may mga pangangailangan ka sa school. Nagsabi na ako sa mama mo na ako na ang bahala sa'yo kapag na-short ka sa allowance mo. Ani Tita Tere habang kumakain kami ng umagahan. Yes po Tita, magalang at nakangiti kong sagot. Siya nga pala babe, napansin kong wala ka sa tabi ko kagabi. San ka nagpunta? Baling ni Tita sa kanyang asawa. Agad kaming nagtinginan ni Tito Harold. Napalunok ako at agad ding nag-iwas ng tingin. Nag-CR ako. Medyo sumama ang timpla ng tiyan ko eh. Katuwiran ni Tito na pinanliitan ni Tita ng mata. I went there also, pero wala ka naman. Nagtatakang ani Tita, kaya pinagpawisan ako ng malagkit. Tumikhim si Tito at bahagyang tumawa para pagtakpan ng kabang nararamdaman. Baka nasa labas ako at nagyoyosi. Palusot pa ni Tito. Sumimangot si Tita. Last mo na yan. Hindi ka naman ganyan dati. Bad influence talaga yung mga katrabaho mo. Wika ni Tita. Nakahinga ko ng maluwag nang maniwala si Tita. Kaya naman naglaylo muna kami ni Tito sa kapusokang ginagawa namin. Dahil ayaw na ulit naming magkaroon ng pagdududa si Tita. Isang araw, isang text ang nareceive ko galing kay Tito habang nanonood kaming tatlo ng TV isang gabi. Miss ko nang pasukin ka. Kinagat ko ang labi ko para hindi makangiti ng todo. Pasimple ko siyang tinignan at nakitang nakatingin din siya sa akin habang nakangisi. Walang kamalay-malay si Tita sa maduming palitan namin ng text ng kanyang asawa. Nasa tabi pa niya ito kung tutuusin. Gayunpaman ay nakontento kami pareho ni Tito sa pa-text-text at pasimpleng pagsulyap-sulyap. Minsan ay pinapanood ko na lang ang video naming dalawa kapag malabo kaming makalusot kay Tita. Isang madaling araw nang walang permisong pumasok si Tito sa kwarto ko at ginising ako para lang mapunan ng pangangailangan niya. Tito, hindi ba magigising si Tita? Bulong ko habang kinukusot ko pa ang mata. Mahimbing na ang tulog niya dahil pinagod ko rin siya. Sagot niya at saka ako pinanggigilan. Muli kaming nagpatuloy sa ginagawa tuwing gabi at kapag alanganin naman ay sa madaling araw. Parang nananaba ka yata Jennifer. Mukhang hiyang ka rito ah. Puna ni Tita nang mapansing nahihirapan akong ibotones ang uniform ko. Napapalaban po kasi ako ng kain tuwing gabi. O kaya naman ay tuwing madaling araw. Makahulog ang sagot ko. Kaya nabilaukan si Tito sa kanyang kinakain. Mabuti naman at matakaw kang kumain. Ayaw naming isipin ni ate na napapabayaan ka rito. Ani pa ni Tita na ang tinutukoy ay si Mama. Maging ang mga kaklase ko ay napansin ang biglang paglobo ng katawan ko. Hindi ko tuloy maiwasang mag-alala. Lalo pat isang buwan na akong walang dalaw. Dahil sa kagustuhan kong kumpirmahin kung tama ang hinala ko,
Bumili ako ng PT bago ako umuwi ng bahay. Kabado at pinagpapawisan ako habang naghihintay ng resulta sa CR. Nang lumabas ang 2 pulang guhit, nanlamig ang kalamnan ko at nablangko ang isip ko. Hindi ko alam kung ano ang gagawin at paano ito sasabihin kay Tito. Ayaw ko mang magpanik sa mga nagdaang araw nang malaman ko ang resulta, ngunit nagre-reflect ito sa muka at kilos ko, kaya napansin ako ni Tita. Okay ka lang ba, Jennifer? Ilang araw ka nang balisa, may problema ka ba? Pwede kang magkwento kay Tita. Malambing na wika ni Tita sa akin at hinawakan ng nanlalamig kong kamay. Napalunok ako at saglit na tinignan si Tito na may pag-aalala ring nakatingin sa akin. Tita, sorry. Napaluha ako dahil sa hindi mapigil na emosyon. Nitong mga nakaraang araw ay emosyonal talaga ako dahil sa stress. Bakit ka nagsosorry? Ano bang nangyari? Concern pang ani Tita. Ngunit duda kung yan pa ang mararamdaman niya kapag nalaman niyang buntis ako. At ang ama ng pinagbubuntis ko ay ang asawa niya. Buntis po ako, pag-amin ko. Mukhang nataranta si Tito at agad kaming nilapitan ni Tita. Ha? Nako, Diyos ko, mapapatay ako ni ate niyan kapag nalaman niya. Problemadong ani Tita habang sinusubukan akong patahanin. Teka nga, sino ba ang ama niyan? Sabi mo sa akin noong nakaraang buwan wala ka namang boyfriend. May pagdududa akong tiningnan ni Tita. Babe, tawag naman ni Tito sa kanya nang hindi ko nagawang sumagot. Wag mo naman akong tignan na parang ikaw ang nakabuntis dito sa pamangkin ko. Tumatawang biro ni Tita. Buong akala ko ay mababahag ang buntot ni Tito Harold at hindi aamin na siya ang nakabuntis sa akin. Ngunit mali ako. Matapang niyang inamin ang lahat kay Tita. Mga walang ya, mga mapang-abuso. Pinagsasampal ni Tita si Harold. Wala namang palag na tinanggap yun ni Tito. Iyak lang ako ng iyak at patuloy na humihingi ng tawad kay Tita. Ngunit alam kong hindi sapat yon para patawarin niya ako. Pinagkatiwalaan ko kayong dalawa. Itong kawalang yaan ang igaganti nyo. Sa kabila ng galit ni Tita, ay hindi niya nagawang pagbuhatan ako ng kamay. Mga taksil, ang bababoy nyo. Muli niyang sigaw. Umalis ka rito. Ayoko nang makita pa ang pagmumukha mo. Galit na wika ni Tita sa akin at siya na mismo ang nag-impake ng lahat ng gamit ko. Kinontak niya si Mama at sinabi ang lahat dito, kaya wala sa oras akong napaalis ng bahay ni Tita. Sinermonan din ako ni Mama at halos mahimatay dahil sa mga nalaman. Dahil sa nangyari ay huminto muna ako ng pag-aaral at magtutuloy na lamang muli kapag nakarecover na sa panganganak. Tumawag ang tita mo. Dahil nahihirapan siyang magbuntis, gusto niyang kupkupin at akuin ang baby mo. Imporma ni Mama habang pinapagatas ko ang baby ko. Sa kabila ng nangyari ay hindi rin nagawang iwan ni Tita si Tito Harold dahil nakaiusap ito ng isa pang pagkakataon. Ngunit habang buhay kong mararamdaman ang guilt sa dibdib ko. At kahit gustuhin ko mang tumanggi, sumang-ayon ako sa gustong mangyari ni Tita. Ibinigay ko sa kanila ang bata, kahit pa maaalala niya ang kataksilang ginawa namin ni Tito Harold sa kanya. May balak naman akong kunin sa kanila ang bata kapag nakagraduate na ako at nakahanap ng permanenteng trabaho. Ngunit nang dumating ang araw na yon, ay tumanggi na rin silang ibalik sa akin. Hanggang sa nagkaroon ako ng sariling pamilya, ay hindi ko na muling nakuha ang anak ko mula sa pangangalaga ni Tita. Naisip ko na yun na siguro ang kabayaran sa mga kasalanang nagawa ko sa kanya, sa kabila ng pagiging mabuting tita niya sa akin. Hanggang ngayon ay hindi pa rin maganda ang relasyon naming dalawa dahil sa pagkakamaling nagawa ko. Ngunit umaasa pa rin ako na sa pagtagal ng panahon ay mapapatawad din niya ako.